Sa ating pong linya para makasama natin ngayong pong umagang ito ng Miyerkules, Professor Renato De Castro, Defense Analyst at the Distinguished Professor, Department of Department of International Studies, De La Salle University. Wow! Pahaba ng pahaba itong binabasa bago tawagin ng Professor Renato De Castro. Prof, kumusta ka na? Good morning! Kamusta, Ka-Orly? Magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa ating mga kababayan. Hihingi uli ako sa inyo ng paumanhin. Kinakailangan natin mag-usap kasi parang ang daming gustong mag-react dito sa babalang galing sa Foreign Ministry ng China na merong warning sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na magpapakalat umano ng mga maling impormasyon laban po sa China at mag-uudyok. Hindi ko lang alam kung anong gustong palabasin nito na mukhang parang sa madaling salita, tingin ko mukhang nararamdaman nila yung pressure mula sa international community ng kanilang pambubuli sa mga barko ng Pilipinas at mga mangis ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tingin nyo dito, Professor. Unang-una, walang pakialam ang China kung paano man natin tinitignan at paano natin sinasabi yung panghihimasok niya, pananakop niya sa West Philippine Sea, South China Sea. Isa tayong malaya at sovereign country na may karapatan tayo na kumbaga lumaban, no? Ito yung paraan natin para labanan ang kanilang pananakop dahil ngayon nasa kanila lahat ng alas Sila ang mayroong pinakamalaking Navy, sila pinakamalaking Coast Guard, napakayaman nila. So tingin nila pwede nila tayong tirisin at wala tayong sovereignty at independence. Right yan, magkakaroon ng disagreement ng mga bansa, karapatan natin mag-disagree sa China. Mm-hmm. By raising this issue, at of course tinethreaten tayo, hindi lang sinasakop ang ating karagatan, sinasakop ang ating kaisipan at ating puso, at kumbaga sinasuppress pa ang ating karapatan na mag-articulate ng ating disagreement with them. Okay. Lalo na sa pananakop nila sa West Philippine Sea, South China. Grabe na talaga, matindi. No, talagang ang patos natin talaga ng China. Kala nila yata probinsya nila tayo. Okay. Prof, ididiretso ko na. Ayaw ko pa naman sanang maging galit na galit ang umaga mo, pero mukhang papunta ka na doon. Kasi kasama ko kagabi kasi si Ka-Orly, kasama ko kagabi ang ating magiting na si Commodore J. Tariela. Kasama ko kagabi. Anyway, ito ho ang talagang panakapaksapon ng aming pagtawag sa inyo. Expect na ba natin, asahan na ba natin na mas lalo pang iigting itong presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea na mabalitaan nila na may panibagong natural gas deposit dun sa Malampaya? Ma-expect na natin yung worst. Lalo na, Orly, no, natatandaan mo, bago magtapos yung taon, naglabas ng 6-page study ang Philippine Navy. Mm-hmm. Na sinaad ni Rear Admiral Roy Trinidad na sabi niya, hindi lang marami ang presensya ng mga barko ng China, pumuposisyon din yung People's Liberation Army's Navy. So mas matindi yan. Talagang expect na talagang hindi na natin suddenly baka iurong pa nila yung 10-dash line kasama na baka buong Palawan at yung Malampaya. Mm-hmm. Handa ba tayo rito? O ano ba dapat nating gawin dito na hindi naman pag-uudyok ng tensyon na mahantong po sa digmaan o gusot, Professor? Ay, hindi, sila talaga ang nagpupush Mm-hmm. Tinutulak tayo sa, kumbaga, sa corner. Kung di tayo papalag, talagang lalo nila tayong itutulak. Mm-hmm. Kaya dapat pumalag tayo. It will generate tension kasi yun yung narrative nila Pag pumapalag tayo, you're provoking China, you're causing tension. Pero hindi nila tinitignan yung kanilang ginagawa. Mm-hmm. So huwag tayo ma-intimidate pag sinasabi nila you're causing tension, you're provoking. We're simply reacting to your expansion and coercive action. Reacting to your bullying act. Bullying. Kasi pag hindi tayo pumalag, sasabihin nila para hindi na lang magkaroon ng tension, lalo nila tayong gigipitin. Okay. Ano sa tingin nyo dapat gawin ngayon ng gobyerno? Lalo na yan. Maaring yung report kahapon na may mga barko na nag-radio challenge pa sa aeroplano ng Coast Guard ay baka masundan o madagdagan sa darating na mga araw dahil nga sa mga report na meron tayong natuklasang natural gas deposit sa Malampaya. Well, we have to expect the worst. Lalo na talagang hindi lang balak sa kumbaga yung 10-dash line ng China talagang sa tingin nila lahat ng yaman ng karagatan sa kanila. So
let's expect the worst. Maaari na maging coercive nila, maaari pa nilang isama yan kasi very vague talaga yung notion. Saan ba talaga nakatuldok yung dash line? Every dash line do sa 10 dash line. Saan ba talaga? Walang coordinates. Wala yan sa ano. Kumbaga imaginary map. Pwede nilang extend pa yan. So may mga narrative na nga na kanilang Batanes, kanilang Palawan eh. Di ba lumalabas last year, di ba naglabas sila ng naratibo na kanilang Batanes since time immemorial. And of course, si miski Palawan. Lalo na lumabas yung balita na mayroong malaking natural gas resource dyan. At lalo na pag may natural gas resource ka, posible rin mayroong oil reserve dyan. Siguro hindi masamang humingi tayo ng tulong sa ating mga kalyado. Paitigin pa yung sa tuwin ay maritime patrol, military exercise dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Hindi masamang paano pa yon, palawakin pa yon, Professor, ano? Hindi, pinakaunang-una yung pagkakaisa eh. Dapat natin una rin addressin yung division dito sa ating lipunan na dinudulot ng mga kababayan natin, no? Na mga ang kababayan natin, kamukha natin, pero ang puso at damdamin ay puso at damdamin ng mga Chino. We have to address those issues, yung division within our society that of course ginagatungan pa ng China, and of course palakasin natin yung sandatahang lakas natin yung Coast Guard. Well, tulad ng binabagit mo, Professor, bilang Pangulo, huwag lang sanang ikang mawawalan tayo ng tiwala at kumpiyansa sa ating sandatang lakas ng Philippines at Philippine Coast Guard. Dahil hindi malayo na habang tayo talagang suportado sila, may ilang pwersa rin na manghihikayat na tuligsain natin sandatang lakas bilang pagbabor siguro dyan sa China. Madami. Madami tayong mga kababayan na gano'n ang mga naratibo. Sabi ko na eh. Tirahin nila si Commodore J. Tariela, si General Romeo Browner. Parang, so talagang importante, babantayan din natin yung ating mga kababayan kasi ang importante dyan pag nawalan tayo ng kumpiyansa sa ating mga sarili. Dahil nga may mga kapwa tayong Pilipino, ang isip damdamin ng mga Chino. Okay, Professor, again, maraming salamat. Sa ulitin po, sir, ingat kayo palagi, Prof. Thank you po. Maraming salamat ka, Orly, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Thank you po sa inyo. Professor Renato De Castro, Defense Analyst at Distinguished Professor ng Department of International Studies, De La Salle University o DLSU. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.